Hi, good morning po. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa drowning or pagkalunod sa mga bata, yung submersion sa liquid, magkakaroon ng respiratory impairment. So, sa mga bata po na less than 1 year old, usually yan kapag ka naiwan sa bathtub. Ayan. So, nalingat yung nanay, naiwan sa bathtub yung baby, na submerge. Yun namang mga 1 to 4 years old, yun naman yung mga halimbawa, merong timba na medyo malaki, no? Tapos, pumunta yung bata doon, nalublob sa timba. O timba lang yun. Kawag ng kawag, hindi makalabas. Pwedeng mangyari yun, ha? Ingat kayo kahit timba lang. Yun naman po mga school age children, yan kapag ka pumupunta sa ilog, sa sapa, baka malingat kayo. Wala yung anak nyo, nandun pala sa ilog. Naligo. Sa mga adolescent naman, yung mga lasing. Mga adolescent lasing, kaya nalunod. Nasa salbabida ka, gabi, nakatulog ka gabi, no? Tapos nasa gitna ka pala ng dagat. Nakatulog ka, di ba, no? Kakatakot yun. Mga prevention po natin, alam nyo po dito sa atin sa Pilipinas, kahit yung mga high-end na subdivision, meron na minsan, meron ng gawa na yung swimming pool. Kaya lang wala namang fence. Kaya kailangan may fence. Tapos, imbes na mag-swimming-swimming, kung dito sa atin maraming mga driving school, dapat meron din tayong mga swimming school. Diba ba? Kaya lang matuto yung mga bata paano lumangoy habang bata. Although, alam niyo po yung mga nalulunod sa ibang bansa, kahit marunong lumangoy yung iba, depende rin sa kung dagat, ilog, kung gaano kalakas yung alon o yung current ng water, no? Depende pa rin. Pero syempre may advantage kapag ka magaling lumangoy yung bata. Tapos ito pa, kung maaari, lahat ng tao ay matuto kung paano gumawa ng basic CPR. Alam niyo po dito sa atin, ang daming nalulunod na mamatay. Kasi yung mga bystander o yung mga nakapaligid, hindi marunong mag-CPR. Nalunod. Pinunasan ng Asyete de Manzanilla. No? Kasi nga, hindi alam paano mag-CPR. Kasi napaka-importante po ng CPR. Alam niyo po ba, kapag nalunod ang bata, pag masasagip mo siya less than 6 minutes, pwede siyang mabuhay. Pero kapag umabot ka na ng 25 to 26 minutes, nalunod yung bata, malabo na po yun. Mahirap na siyang sagipin. Kung masasagip mo man siya, madala man siya sa hospital at nabuhay siya, vegetable na siya. Kasi nga, ang pinag-uusapan po dito yung blood supply o oxygen supply papunta sa brain. So kapag nalunod kasi papasok po yung tubig sa baga, pwedeng mag-breath holding siya, di ba? No, pipigilan niya yung paghinga niya. Pero sooner or later, papasok din po yung tubig sa larynx. Maglaringo spasm muna. Tapos magi-struggle siya. Tapos bandang huli, sisinghyotin niya lahat yung tubig papasok din sa baga. So mawawalan ng oxygen and blood supply sa brain. So sabi nila yun yung pinaka-peaceful na death. Pagka talagang wala na talagang oxygen sa brain mo, mahihilo ka na, mamamatay ka na hindi mo alam. So, yun po. So, kapag ka more than 25 to 26 minutes nang nalunod, mahirap na siya isalba. So, napaka-importante po ng lahat marunong mag-CPR. Kahit yung basic lang, di ba? Give 2 quick breaths, tapos chest compression, ganyan, para tumibok uli yung puso. Tapos, meron pang ugali yan sa ibang bansa, yung mga dangerous breath holding behaviors, underwater breath holding behaviors. Yung wala silang oxygen, sisisid sila sa malalim, ganun, tapos aakyat sila sa taas. Paano kung nabitin, no? Nabitin. So, pwedeng hindi kinaya. Yan, yung mga ganun. Tapos,
dapat magkaroon kung talagang pupunta sa mga dagat, ilog, meron tayo yung personal flotation device. Yung parang salbabida na nakakabit sa katawan natin. Ayan. Dun sa libro namin, wag na daw pong gamitin yung mga wet drowning, dry drowning, near drowning, secondary drowning, active drowning, passive drowning. Wala nang ganun-ganun. Drowning lang talaga. Yung you experience respiratory impairments secondary to immersion in liquid, yun na yung definition. Wala nang mga near drowning, ganyan-ganyan. Parang sa eclampsia, pre-eclampsia, yun wala na. Sana po wala akong nakalimutan. Kung meron akong nakalimutang tips para ma-prevent yung drowning, paki-comment na lang po. Paki-share and follow po. Good morning po sa inyo.